Kamusta na, Sagittarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards para sa mga Sagittarius. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Sagittarius? Basahin natin yung booklet para mas detalyado. Maganda itong card na ito. Clear quartz. Kasi nga, magkakaroon ng clarity katulad ng sinag ng araw. Kung ano man yung mga bagay na hindi mo makita o maintindihan. Bibigyan ka rin ng sign ng guides mo para maunawaan mo ito. Itong soda light naman, kung alam mo na yung katotohanan, kailangan mo tong sabihin. Yung katotohanan na may experience mo or malalaman ay positibo ang dating sa iyo. At saka sabi nga nila, time is the ultimate teller of truths. Mukhang sa mga cards na ito, gusto mong makamit yung hustisya. Itong make a decision naman, hindi mo kailangan magmadali sa mga decisions, pero kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti bago mo gawan ng aksyon. Kailangan kasi ng sapat na kaalaman para maganda yung magiging resulta ng mga decisions mo. Kaya ako nasabing hustisya kasi pare-pareho yung cards mo na kailangan ng clarity, katotohanan, at saka desisyon. Ang reading natin ngayon, aalamin natin kung ano ang kailangan mo sa relasyon, ang kailangan ng person mo, at saka ano ang kondisyon ng relationship nyo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. O ganun pa din no, yung card mo. Isang card na lang. The Sun, Eight of Swords, the Justice. Napakalakas ng energy mo. Ito yung kailangan mo sa relasyon. Clarity, kasi nahihirapan ka sa sitwasyon na nangyayari sa iyo. At saka nahihirapan ka rin na maintindihan kung bakit ito yung nangyayari sa iyo. Gusto mo ng hustisya. Sa career, maybe natapos mo na yung mahirap na stages sa buhay mo. Kaya nagkakaroon ng tagumpay sa career mo o kaya negosyo. Ang ilan sa inyo naging matagumpay ang negosyo mo. Ang iba naman, na-promote ka sa trabaho mo. Yung mga plano mo ay nagkakaroon ng katuparan. Kaya lang nagiging hectic ang schedules mo. At ang advice ng mga cards na ito ay ibalanse mo yung trabaho mo at saka personal mong buhay. Yung hustisya na sinasabi, dapat alam mo kung ano talaga yung pinaka-importante na dapat mo unahin sa araw na iyon. At kung hanggang saan ang limitasyon, kasi base sa mga cards na ito, mukhang hindi mo to lahat maharap. I-condition mo yung sarili mo para walang maging problem, para maging maganda yung daloy ng karir mo. Ang ilan sa inyo na single, seryoso ka talaga sa relationship, pero yung bang nagkaroon ka ng mapait na nakaraan, hindi mo to makalimutan. Kaya yung mga person na nagpapakita ng interes sa'yo, pinagdududahan mo tuloy. Pero makikilala mo na yung potential person na ang pakay ay magkaroon na ng sariling pamilya. Magkakasundo kayo sa unang pagkikita pa lang. Sa mga nasa relationship, hindi masasabing perfect ang relasyon nyo ng person mo.
Lalo na't ang ilan, gusto mo nang makipag-iwalay sa person mo. Kaya lang napipigilan ka dahil na rin sa maybe meron kayong anak o kaya dahil sa financial. At saka protected ka ng guide mo. Kasi kung ano man ang nagawa mo mabuti sa kapwa mo ay ibabalik sa iyo. Ito naman yung kailangan ng person mo sa relasyon. Queen of Pentacles, the Death, at Six of Cups. Straight to the point din ng person mo na ang kailangan niya talaga sa relasyon or buhay niya ay financial, yung magandang career. Meron din siyang gustong matapos na sitwasyon na nakakapagpagulo sa isip niya. Kailangan niya din ng healing at saka yung makapag-focus sa relasyon or connection sa kapwa. Hindi man niya ipakita sa iyo pero meron siyang sitwasyon na nahihirapan siya. Ang ilan sa inyo sa financial, magiging secure na yung financial mo or money. Pwedeng nangyayari na ito or paparating. Ang ilan naman sa inyo ay may financial nga na dumating sa iyo pero kumbaga titipirin mo ito. Huwag kang mag-alala kasi bawat stages naman ng buhay natin ay lesson. Kumbaga makakabawi ka pa rin. Maybe hindi ngayon pero soon. At saka ang ilan sa inyo, mag-ingat ka sa scammer. Kailangan bubusisiin mo kung ano yung paglalaanan mo ng financial. Ang ilang single nagkakaroon ng trust issues. Kaya pati yung standards mo nagiging mataas na rin tuloy. Kasi nahihirapan ka nga magtiwala sa kapwa mo. Pero ang advice ng cards ay putulin mo na yung ganitong pag-iisip. Kasi in the future, baka ikaw pa yung maging dahilan ng paghihiwalay nyo ng magiging karelasyon mo. Dahil sa pag-iisip ng negatibo. Sa mga nasa relationship, sobrang mahal mo yung person mo, pero itigil yung pagiging seloso or selosa. Pati na rin yung pagdududa. Huwag kang mag-expect or mag-ilusyon na ganito yung person mo, ganito yung buhay nyo. Gawin mong makatotohanan para mas happy at saka makakonect ka sa person mo. Ang ilan na nasa relationship, lahat ng effort mo ibinigay mo sa relasyon, pero natapos pa rin ito. At ang advice ng cards, hindi ito yung katapusan, ito yung bagong simula ng mas maganda pa para sa buhay mo. Ito naman yung kondisyon ng relationship nyo ng person mo. 9 of Cups, 7 of Wands, 8 of Cups. Yung kalusugan muna ang unahin natin. Ang ilan sa inyo, napapabayaan mo na yung sarili mo. Nasusobrahan ka sa pag-inom o kaya sa pagkain. Dahil sa iba't ibang challenges na nangyayari sa buhay mo. Pinagsusumikapan mong labanan yung sakit na meron ka. At saka pangalawang card mo na ito. Ng ilan sa inyo, malalim yung pinuguhugutan ng kalungkutan mo kasi ang ilan sa inyo namatayan ka. Ang ilan kasi nagkaroon ng ending ang sitwasyon or nawalan ng trabaho. Pero nakadalawang cards ka na rin na nagsusumikap kang makamove on sa sitwasyon na ito. Para sa ilang single, nakaapat na cards ka na merong bagong darating na simula sa buhay mo na makakapagpasaya sa iyo. At saka ang ilan sa inyo, ang tagal mo na naging single kasi ikaw mismo yung nag-let go sa toxic na relasyon. Ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, yung naging ending ng relasyon, hindi ka na nagpaalam kasi alam mo na hindi rin naman magiging maganda or maayos
ang magiging pag-uusap nyo. Ang ilan naman na nasa relationship, nagiging okay ang kondisyon ng relationship nyo. Nagpapatuloy na maayos at happy. Pero ang ilan, nagkakaroon ng third person sa relationship. At ang advice ng mga cards, pagtibayin mo yung connection mo sa person mo. At hanggat maaari ay protektahan kung ano ang iyo. At saka iwasan na magsisihan, lalo na kapag nagkakaroon kayo ng problema sa relasyon. Ang angel number mo ay 777. You may be overexerting yourself and need to rest. Kasi maraming Sagittarius ang nagsusumikap na makamit ang tagumpay sa buhay. 8222. Your guardian angel telling you to be grateful for the blessings that you have received. Nabanggit pa rin kasi di ba nasabi ko nga kanina sa inyo na protected ka ng guide mo, ng angel mo or loved one na namayapa. At saka nakatatlong cards ka na walang imposible at saka yung mga pinapangarap mo ay matutupad. Itong additional card, 6 of Pentacles, hindi ka madamot na tao. Yung forgiveness, maibibigay mo yan. Pwedeng medyo matagal, pero yun pa rin ang gagawin mo in the end. Itong 3 of Swords naman, pang-apat na card mo na ito na ready ka na i-let go yung mga negatibong nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. At saka ang ilan sa inyo, nagkaroon ng betrayal ang relasyon, kaya natapos ito. Marami kang gustong sabihin or hindi na nasabi dahil sa naabandona ang relasyon. Itong 9 of Pentacles, maybe ngayon or sa future, ito na yung focus mo. Yung malaking tagumpay, success, prosperity, at saka abundance sa business mo man or career. Mas mapapalawak mo pa ito. Magiging successful ka.